Ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay ilang taon nang nagpapatuloy sa ilalim ng ilang nakaraang presidential administrations. Isinagawa ito upang mapalitan na ang mga naluluma ng military equipments na ginagamit ng 5 sangay ng AFP. Ang Philippine Army, Navy, Marines, Air Force, at pati na rin ang Philippine Coast Guard. Kung susumahin, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang modernization program na ito, na ipinasa sa Kongreso at Senado, at ipinagpatuloy ng mga nakaraang Pangulo, mula pa kay Presidente Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, at ngayon kay Presidente Marcos. Hindi naman maikakaila na napag-iiwanan na ang Pilipinas sa mga dati nitong kasabayan na karatig bansa, tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia at iba pa. Ngunit ang pinakamalaking hamon para sa AFP ay ang namumuong hidwaan at territorial dispute nito sa malaking bansang China. Ang dahilan ay ang pag-angkin ng China sa Spratly Islands at karatig nitong mga lugar sa West Philippine Sea. Pilit na idinidiin kasi nito ang tinatawag nila na Nine-Dash Line, kung saan nasasakop nito ang ilang teritoryo ng ibang bansa sa Southeast Asia. Mula pa noong 1990s, ay nagsagawa na ang China ng sarili nitong malawakang military modernization program. Sa ngayon, in terms of tonnage capacity, ang Navy nito ang itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. Halos katapat na nito ang US Navy kung naval power ang pag-uusapan. Kaya pinakauna sa pinagkalooban ng bagong mga kasangkapan ay ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Matatandaan na noon pa man ay umaasa lamang ang Pilipinas sa kung ano ang ibigay na pinaglumaan na ng mga bansang Amerika at Japan at iba pang kaalyado nito. Pero nang umangat ang ekonomiya ng bansa, ay paunti-unti nitong binili ang mga makabagong kagamitang pandigma. Sa ngayon, dalawa sa pinakabagong water assets ng Philippine Coast Guard ay ang Teresa Magbanua class na patrol vessels. Guard BRP Malabrigo MRRV 4402. Binili ito ng pamahalaan mula sa bansang Japan. Karagdagan ang mga ito sa newly acquired offshore patrol vessels na Gabriela Silang class na nagmula naman sa France. Kabilang ito sa programa ng Defense Department na hindi umasa na lang sa mga bigay ng ibang bansa ng kanilang pinaglumaan na mga kagamitan. Samantala, ang Navy naman ay may dalawang bagong Jose Rizal class frigates na ipinagawa galing sa South Korea. BRP Rizal at BRP Antonio Luna. Bukod pa dito, ang ibinigay na BRP Conrado Yap ng South Korea. Karagdagan ang mga ito sa tatlong existing Gregorio del Pilar class na offshore patrol vessels o OPV at tatlong Peacock class corvettes na nakuha naman ng Philippine Navy galing sa US Navy at Navy ng Great Britain. Ang mga OPV at corvettes na ito ay katatanggap lang ng upgrades tulad ng New Hanwha Electronic Systems ng Korea. Expected na by 2028 magkakaroon ng 6 na bagong offshore patrol vessels at 2 bagong corvettes by 2026. Lahat ng mga ito ay mapapasailalim ng Offshore Combat Force ng Philippine Navy na siyang responsably sa territorial defense at maritime patrol missions sa malawak na karagatan ng bansa. Ibig sabihin nito na bago magtapos ang dekada ay magiging dubli ang dami ng combat maritime vessels ng Pilipinas. Ngunit, hindi lang sa dami ng mga barko umaasa ang Navy, dahil pati sa kinetic weapons delivery at surveillance systems ay nag-invest na rin ito. Matatandaan na bumili ng $375 million na halaga ng BrahMos supersonic cruise missile ang Pilipinas mula sa India last year. Composed of 3 battery launcher, ang mga ito at may maximum range na up to 290 kilometers at maximum velocity na Mach 2.8 to Mach 3.
Bagamat Army at Marines ang mamamahala, kabilang pa rin ito sa Coastal Defense Network ng bansa. Nandyan rin ang patuloy na pag-upgrade sa radar detection and surveillance capabilities para sa coastal areas. Sa hinaharap, inaasahan ang patuloy na modernization sa hukbong pandagat ng Pilipinas. Isa na rito ang planong acquisition of new subsurface assets mula sa South Korea, o Spain, o France. Gayunpaman, kulang pa rin talaga ang mga kakayahan na ito. Sa larangan ng anti-air at anti-missile capabilities, expected na sa future conflicts ay ang pag-utilize ng modern anti-ship, cruise, ballistic, at hypersonic missiles. Kaya kailangan ng isang warship ng comprehensive target detection, acquisition, at targeting radar systems. Mas maigi din kung may vertical launch system na katulad sa Mk-41 na ginagamit ng US Navy at mga kaalyado nito. Kaya nitong mag-load ng up to 60 to 100 plus na assorted missile systems. Ang BRP Jose Rizal class frigates ay may 8 SLVLS launcher. Mayroon din itong Mistral surface-to-air missile systems. Para sa last layer of defense, nandyan ang Aseslan 30mm chain gun, at mayroon din itong CIWS, o close-in weapon system. For offense, may SSM-710, KC Star, anti-ship cruise missile, na nakalagay sa 2 inclined canisters. Para sa surveillance naman, at search and rescue, standard equipped ang warship na ito ng helicopter hangar bay. Nandyan din ang hamon sa larangan ng anti-submarine warfare. Ang mga bagong vessel ng Philippine Navy, tulad ng BRP Antonio Luna, ay ASW capable naman. Mayroon din itong augmentation na Augusta Westland 159 Wildcat helicopter na maaring makatulong sa submarine hunting. Kung sakaling magkasubukan, equipped ang mga ito ng K7, 45, Blue Shark, torpedo. Mayroon itong Harris Medium, frequency hull-mounted, na sonar, at tail-stowed array, na sonar. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ang pagbili ng missile-guided submarine. Kung matutuloy man ito, siguradong malaking hakbang para sa seguridad ng bansa sa hinaharap. Gayunpaman, malaki na talaga ang pinagbago ng Navy at Coast Guard ng Pilipinas. Kaya naman, ang mga development na ito, siguradong pinagmamasdan rin ng ibang bansa. Kung ikukumpara ang Philippine Navy sa ngayon sa Blue Water Navy ng ibang mayayaman at malalaking bansa, ay di hamak na ika nga inferior ito. Pero, kapag ma-corner ito ay siguradong may kakayahan na ito na lumaban. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maaari po kayong mag-subscribe at mag-like. Pwede rin po kayong magbigay ng opinion o suggestion para sa susunod na topic sa comment section. Maraming salamat po.